It's not only the nutrition. We need to add this to be healthy. Sleep, tulog. Oh, sinong palaging tulog? Palaging puyat. Dok, hindi ako makatulog. Bakit? Kakanood sa inyo. Naku, ako pa yata naging cause ng puyat. Okay, number 1 cause ng puyat, insomnia. Alam nyo ngayon? Cellphone. Oh, hindi yung Senate, ha? Yung cellphone, Dok, pampaantok ko yan. No. Ang cellphone, kaya kayo nakakatulog, kakanood, dahil pagod na ang mata. You need to turn off all gadgets. No? Ma-address ang insomnia nyo. Okay? Alright. Stress management. Naku, paano yun? Stress na ako sa trabaho. Okay. Well, sa stress management, there's prayer. Magdasal. Ang tawag doon, yung alone lang. Mag-meditate. Isa yan, na pwedeng ma-address ang stress. Yung iba, nagtitake ng hobby. Yung hobby, nagbabike. Nag-walk sa, yun, pang-alis ng stress daw. Yes. Magpa-araw, mag-walk sa, alam mo yung sa bukid. Peaceful. Yan. Isang pwedeng mag-stress reliever. Yung iba nag-gym para lang matanggal ang stress. Yung iba, ginagawa, fishing. Yung iba, nagmamarites. Nawawala ang stress. Okay. Physical activity. Okay, when you do walking, 30 minutes, uninterrupted, very good po yan sa heart, sa muscles, sa ating buong katawan. Doc, senior na ako. Pag-exercising mo pa ba ako? Alam nyo, when you age, mas kailangan nyo ng muscle. Bakit? Pagka tumatanda po tayo, yung balance ang kailangan nyo. Kasi, pag natbuwal kayo, fracture. But pag may muscle kayo, ang ganda ng balance nyo. Kaya walang age limit ang exercise. Pinagbubuhat ko nga 70 years old, 80 years old. Resistance exercise. We need that. Ano pa? Squat. Paano mag-squat? Sa bahay lang, pwede kayo mag-squat. Sabayan niyo ako. Isang example. Isang example ng squat. Sitting. Stand. Sabayan niyo ako. 1, sit down. 2, sit down. 3, sit down. 4, sit down. 5, sit down. 6, sit down. 7, sit down. 8, sit down. 9, sit down. And 10, sit down. Times 3. Rest for 30 seconds. Repeat that. Maka 30 kayo. Wow! Nakasquat na kayo. Diba? Legs, umiinit. Ganun lang kasimple. At home. Doon lang kayo mag-start. Huwag na kayong kukuha pa ng mabigat. Huwag muna. Pagka sedentary, hindi nyo pa ginagawa ito,
you just focus kung ano yung kaya nyo muna. Okay? Napakasimple. You can do wall push-up. Yan ang physical activity na kailangan natin kahit na anong age. Kahit na anong age. Okay? Ayan. Ba? Sunlight exposure. Libreng melatonin, vitamin D. Okay? So, when you do walking, 30 minutes, sunlight exposure. Ginagawa niyo ba yan? Yes? Dok, iitim ako. Pero alam niyo yung melatonin pagka naaraw, mas masarap matulog. Libre yan. Melatonin, libre. Kesa yung bibili tayo ng melatonin. Free yan, free. And another important thing is hydration. Ito napapansin ko sa mga pasyente kong elderly, no? Ayaw uminom. Bakit? Dok, ayaw kong umihi. Para maging healthy ang kidneys nyo, maging maganda ang balat ninyo, you need to hydrate. Do not forget that. Kanina lang, may pasyente ako sa abroad. Hala, yung CBC niya. Sabi ko, ano kayo problem nito? Hematocrit, napakataas. Tapos, may protein ang ihi. Pero normal lang, kidney. So, bakit? Sabi ko, 77 years old. Hindi pala umiinom. Pagka nakainom na ng kape, ang thinking na niya, tubig na yun. Hindi ha. The more coffee, ang coffee kasi diuretic siya, nagpapaihi. Madidehydrate kayo lalo. So, if you consume more coffee, more dehydration, hindi siya tubig ha. Kasi ang thinking natin, pag uminom na ng kape, okay na yung water. No. You need to drink your electrolytes, more so kung naglo-low carb kayo. And water, kailan din natin. Hydration. Okay? Ang sarap ng kape nyo. So, kayo ang in charge. Kayo ang may control sa health nyo. Wala nang iba. Kaya pagka may mga gumagaling ako mga pasyente, sabi ko, no, hindi ako ang pasalamatan ninyo. It's you. Kayo gumawa Kahit na anong instructions ko, kung hindi nyo rin naman gagawin, wala. You need to take charge of your health. Mataas ang sugar nyo, ano dapat gagawin? Mataas ang presyon, anong gagawin? May fatty liver, anong gagawin? Take charge of your health. Do low carb, consult. Pag nalilito kayo, consult pa rin. Kasi bawat katawan natin, iba-iba. Meron kayong concern, may ibang concern yung ibang pasyente, iba-iba ang ina-address niyan. Pero mas marami akong mga pasyente, nanonood lang ng mga videos ko, ginawa, totoo nga yung sinabi ni Doc. Ang tagal-tagal kong hindi nabababa yung sugar, ba't bumaba nung ginawa ko lang to? And then, binawasan na siya ng medication. Diba? Yun yung gumagaling. Pag binawasan kayo ng gamot ng inyong mga doktor, gumagaling o hindi? Wow. 15,000 a month ang medication nyo. Down to 200 pesos lang. Aba, makakapag-invest na kayo sa co-op. Halimbawa, 10,000, 10 buwan, magkano yun? I-invest nyo sa co-op. Kung yung 10,000 naman, sa gamot lang,
So when you change what you eat, you will improve your health, binabawasan ng gamot, nagkakapera, mag-i-invest sa co-op. And anong susunod? Lahat ng gagawin ninyo, may enjoy nyo. Tama? Kasi, kung bedridden ka, may enjoy nyo ba yung pera? Hindi. May enjoy nyo lahat ng pinagpapaguran ninyo. Tandaan ninyo, napakagastos ma-ospital. So kung babaguhin nyo yung kakainin ninyo, eat real foods, tanggalin na natin mga ultra-processed foods, beginning with your family. I doubt kung hindi mag-i-improve ang health ng family yan. And hopefully, mag-improve pa lalo, hindi lang sa inyong family, kundi sa mga kaibigan ninyo. And please, consult first before doing any lifestyle changes. Dahil baka meron pang iaayos sa inyo. Okay? You need to adapt to evolve. Kaya yan, kaya natin, and hopefully, mag-improve tayong lahat. Thank you so much. Doc Bright. Meron po bang question kay Doc? Ayan, open na po ang ating mic. Sige po, sagutin po lahat ni Doc. Meron po bang gusto kong garuhin? Linawin pa kay Doc? Huwag na po tayo naging magtanong. Sige po. Gati si Doc, oh. May consultation po yan. Oh yes, may tanong? After po nito, ayan. Sure naman. Doon na po kasi diabetic ako. Pero, di ba, sa mga rice, may sugar content. Dahil na-rice ako, ibig ba sabihin na dapat umiwas na ako sa iba mga matatamis na pagkain na tinapay, sa coffee, huwag na lagyan ng sugar. Enough na yun. Kasi kailangan din naman siguro ng katawan natin ng sugar. Huwag lang sobra. Tama ba ako? Or Okay, ano ko yan, no? Ang question yan, kailangan ba natin ng sugar? Tama? No. Bakit? Dahil ang katawan ninyo nagpo-produce ng sugar. We don't need sugar. Magpo-produce ang ating liver ng sugar. So, if you are diabetic, okay, hindi ako strict. Katulad nga sinabi ko ang mga diabetic, addict sa sugar, addict sa tinapay, addict sa pansit. Sad to say. Sorry to say yan. No? Kahit na anong advice ko na umiwas dito, pag nasa harapan mo na, hindi mo tatanggihan yan. Promise. Alam ko yan. Kaya ang advice ko usually sa mga diabetic, instead of bread, instead of pasta, biscuit, processed food, yes, you can eat rice. Maximum 2 cups per day. Per day. Not per meal. Per day. Okay? Mas gusto ko na mag-rice ka kaysa mag-bread, biscuit, pasta, noodles, processed food, sugary food. Now, focus more on protein and fats. Eventually, after 2 weeks, 3 weeks, or a month, mapapansin mo hindi ka na nagugutom. Ang diabetes po, ang diabetic, palaging gutom. After 1 hour, after 2 hours, naghahanap ng kakainin. So you need to address that kung gusto mo mag-improve yung health mo. No? So
Yun yung ano ko dyan sa diabetes. Kaya. Kasi ang dami kong mga patient na nag-i-insulin, nag-oral medication na natanggal. Okay? So, kung hindi kaya pa na i-cut talaga, 2 cups of rice. Sige. Makikita niyo yung improvement kasi meron ako mga minomonitor, mga 70 years old, nag-i-insulin, hindi talaga kaya. So, binigyan ko sila ng option, eto lang. Napansin ko after a month, yung 200 na sugar, down to 100. Na-maintain niya, 100, 90, 110, 100. No more 200. Rice lang. Sabi ko, oh, ganda nun ah. Doon sa nahihirapan, meron na akong pwedeng gawin doon sa nahihirapan. Kasi meron, iba-iba tayo eh. Meron kaya, wala talaga. Dok, kaya ko walang rice. Okay. Ang bilis. 1 month, natanggal ko ang insulin. Another month, oral medication, natanggal. Nakaya niya. This is a 70 years old female. Nakaya niya. Alam mo bakit niya nakaya? Dok, total naka-guide ka, naka-monitor ka sa akin. I want the strict low carb. O bakit? Sawang-sawa na ako sa insulin. Kakatusok. Sawang-sawa na ako sa gamot. 71 years old. Bakit? Ilang taon na po kayong diabetic? 25 years. Nabalitaan ko kayo, Dok, yung mga diabetic nyo, natanggalan nyo ng insulin. Okay. Itong gagawin natin. We will monitor you. True enough, after 1 month lang, natanggal yung insulin. 45-35. 45 units sa umaga, 35 units sa gabi. In a month, natanggal. Hindi ko sinasabing lahat kayo pwedeng ganon. Iba-iba pa rin ang reaction ng mga bawat pasyente sa paglo-low carb. Okay? So, when you start that, mag-i-improve talaga. No? Imagine nyo magkano ang insulin. Hindi ko alam eh. Magkano? 1. Oh. Kung 35 units kaya yan, magkano kaya yan? No? So, imagine mo matatanggal nyo yung insulin sa inyong maintenance. Ang laking luwag, di ba? Makakapag-invest kayo sa co-op yan. Ang laki ng investment nyo. Aba? Pag malaki ba ang investment, mas malaki din ba ang ano? Ayun, galing. Oh. Ayun. Any question? Yes po. Okay lang po ba yung eat all you can, tapos mag-intermittent, o magpa-fasting? Okay. Nag-eat all you can ngayon, Tapos fasting. tapos mag-fasting. Oh, always remember, listen to your body. Pakiramdaman yung katawan ninyo. Are you hungry? Yung mga eat all you can, ano? Sa akin, hindi na sulit ang eat all you can sa akin. Eh. If you are hungry, then eat. If not, ba't ka kakain? Bakit? May hinahabol ba kayo? Na weight? So, when you go to an eat-all-you-can dining restaurant, always listen to your body pa rin. So, eat when you're hungry. Hindi dahil, alam nyo, pag sumobra-sobra din ang kinakain natin, ano yun? Nag-bloat. Indigestion. Paano nyo nalalaman na nag-overeating? After eating, when you stand up, napakabigat sa tiyan. Nag-overeat kayo. Ang dapat dyan, when you stand up after a meal, walang nararamdaman, but you are satisfied. Fasting naman, listen to your body pa rin sa mga fasting.
Bakit ka mo? Kung hilong-hilo ka na magpa-fasting ka pa rin ba? Baka ma-meet nyo si San Pedro, wag. Magbla-blackout kayo niyan. Listen to your body. If you feel hungry, eat. If not, stop. Wag nyo na, mga Pinoy sayang, may natira. Pwede nyo naman i-save for the next meal. Okay naman yun. Okay? Wag kayong masasayangan. Naalala ko nung panahon nun napaka-importante kasi ang pagkain, gutom. Kaya pagka merong mumo, pinapalo ako ng tatay ko. Bawal ang mumo. Pero ngayon, napakaraming pagkain, di ba? So, please, huwag niyo nang ubusin kung busog na kayo. Busog na Huwag na. Listen to your body. Okay?